Halos 2 araw nang nasusunog ang House Technology Industries o HTI sa Rosario, Cavite. 2 ang nananatiling kritikal. 3 empleyado naman ang nawawala pa rin. Makibalita tayo kay Jamie Santos. Makikita sa kuha ng drone na ito pasado 5:00 ng hapon kahapon ang lawak ng pinsala ng 6 na ektaryang House Technology Industries. Katumbas ito ng 8 football field. Ilang minuto lang mula ng simula ng pagkuha ng drone video, pinagbawalan na ang GMA News team. Sa taya ng provincial government ng Cavite, umakyat na sa 15 bilyong piso ang tinatayang pinsala ng sunog. 1,000 ang empleyadong naka-duty ng magkasunog. 3 ang naitalang nawawala at 126 ang sugatan. Kasama sa mga sugatan ng isang safety officer na puro pasa at bali sa katawan. Tumalon daw siya mula sa 2nd palapag. Sumabit siya sa bintana, na-prone siya. Tapos hanggang sa may makapitan siya, sumabit siya pababa. Ayun, pagbagsak niya, wala na siyang malay, nagising siya sa hospital na. At least buhay siya. Birthday pa naman niya ngayon. Kaninang tanghali, 27 ang nananatiling naka-confine. 2 sa kanila, kritikal ang kondisyon. Transparent na investigasyon naman ang hiling ng ilang nagrally sa labas ng Cavite Export Processing Zone. Ayon sa Philippine Economic Zone Authority na nag-issue ng fire inspection permits nito, pasado sa requirements ng HTI. Kasama nilang nag-iimbestiga ang BFP sa insidente. Sa inisyal na investigasyon, may nakitang harang sa fire exit. During the last inspection in June 23, 2016, compliant sila. Ang HRD group of companies which HTI is under, meron silang sariling fire station and they had 6 fire trucks. Meron din silang firefighting team. Kausap namin, inassure tayo, ay totally sasagutin, hindi nila pwedeng pabayaan, sasagutin ng company. Nagbabala ang mga otoridad na hindi totoo ang kumakalat sa social media na litrato raw ng mga bangkay sa loob ng HTI. Ang mga litrato ay hindi raw sa HTI, kundi sa isang pabrika ng tsinela sa Valenzuela City na nasunog doong May 13, 2015 kung saan mahigit 70 ang namatay. Wala pa ring humaharap na kinatawan mula sa HTI sa media para malaman ang konkretong plano para sa mga empleyadong nasugatan. Jamie Santos, GMA News.